Salamat sa ating Panginoon sa hapon ito. Salamat at muli niya tayong tinipon upang ganapin ang komunyon na ito. Salamat sa ating Panginoon na hindi niya tayo pinabayaan. Mula pa umaga hanggang ngayong hapon na narito tayo upang magkatibon sa kanyang pangalan. Hallelujah. Minsan pangat ko rin ang ating Panginoon at pawin ko natin sa sabing above all.
bawat isa sa amin, Panginoon, sa hapon ito. Hindi mo kami iniwan ni pinabayaan man. Lord, sa hapon ito, Panginoon, narito kami, Panginoon, upang ganapin ang iyong pinag-uutos, Panginoon. Ang komunyon, Panginoon. Ang paghuhugasan ng mga paa, Panginoon, ng bawat isa. Pagpatawad, Panginoon, ano man ang aming mga kasalanan, naging kasalanan, Panginoon. Mga pagkukulang na gawa, Panginoon. Lord, maging mahina kami, Panginoon. Pero nandiyan ka, Panginoon, upang kami gabayan. Upang kami palakasin sa pananampalataya, Lord Jesus. Lord, alam namin, Panginoon, ang iyong paghihirap, Panginoon. Nagpabago ka sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw pa rin ang kumikilos sa bawat isa sa amin. Ikaw pa rin ang walang sawang gumagabay. Ang iyong Santong Espiritu nawa ang laging kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nang hindi kami mapahamak upang makamit namin ang buhay na walang hanggan. Tunay, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Lord, ng iyong mga salita, Panginoon, naway mong mo alisin sa aming mga puso't isip mo, Panginoon. Naway panatilihin mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Upang sa iyong pagdating, Panginoon, meron kami iaharap sa iyo, Panginoon. Lord, narito ang bawat isa, Panginoon. Lumalapit sa iyo, Panginoon. Upang ang mga pagkulang, Panginoon, ay maihingi sa iyo ng kapatawaran, Panginoon. Nawa bago namin hanapin ang komunyon, Panginoon. Nakahanda ang bawat isa, Panginoon. Nakahingi ang kapatawaran sa iyo, Panginoon. Upang hindi maging sumpa ang gagawin namin, Panginoon, kundi pagpapala, Panginoon. Lord, sa'yo lang kami titiwala, Panginoon. Wala kaming kakayanan, Panginoon, kung hindi mo kami gagabayan, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung hindi mo ibibigay yung Santong Espiritu sa hapong ito, Panginoon. Wala kaming katalinuhan, Panginoon. Ikaw lamang ang magbibigay ng katalinuhan sa bawat isa, Panginoon. Ikaw lamang magbibigay ng magbubukas ng aming mga tenga upang mapakinggan namin ang iyong mga salita sa hapong ito, Lord, ano man ang aming mga naging pagkukulang, Panginoon. Naway, ikaw ang magpuno, Panginoon. Lord, ang gagamitin mo sa hapong ito, mga Panginoon. Langisan mo ang kanyang mga labi, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likuran. Upang ang iyong mga salita ay malaya niya may ihayag sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ang bawat nakikinig, Panginoon, buksan mo ang bawat isip ng Panginoon upang malayo makapasok sa bawat puso ng isipan ng bawat isa. Ganun din, Panginoon, mga ginagamit instrumentalist sa hapon ito, Panginoon. Ano man ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, ikaw po ang magpuno. Ikaw po ang magdagdag, Panginoon. Upang sa aming pag-aawitan, Panginoon, ay malaya ka pa rin namin mapaparihan. Ganun din, Panginoon, ang ginagawang tagapanguna sa hapon ito, Panginoon. Kung po ang kalilimutan, Lord Jesus, marami po akong naging pagkukulang. Marami akong naging kasalanan. Pero alam ko, Panginoon, na ikaw pa rin ang patuloy magpapatawad sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, alam namin na narito ka, Panginoon, upang pagpalain ang gawain ito, Panginoon. Huwag mo kaming iiwan, Panginoon, hindi pababayaan sa hapong ito, Panginoon. Kung paano mo kami pinagpala kanina umaga, Panginoon,
Ganun din pagpapala ang gawin mo sa hapong ito, Panginoon. Kung paano mo pinalakas ang bawat isa kaninang umaga, ganun mo rin palakasin sa hapong ito ang bawat isa, Panginoon. Upang gaganapin namin kumunyo na ito, Panginoon, ay maging maayos at maging maayos din ang pagtatapos nito mamaya, Panginoon. At sa aming pag-uwi sa paghiwa-hiwalay mamaya hapon, Panginoon, pagkatapos na aming gaganapin ang kumunyo, Panginoon, ikaw pa rin patuloy na mag-ingat sa bawat isa. Kung paano mo kami iningatan kaninang umaga, ganun din pag-iingat ng gawin mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo kami tumitiwala, sa iyo kami maasa, Panginoon. Sa dakila mong pangalan, sa pangalan ng pangalan ng aming Panginoon, Jesucristo, na aming Diyos na tagapagligtas. Amen. Palapakan natin ating Panginoon sa hapong ito. Nawa ang bawat isa ay nakahanda sa hapong ito, sa gaganapin na komunyon. Naging malakas tayo sa hapong ito upang ang salita ng Panginoon ay malaya natin mapakinggan. Huwag sana natin pabayaan na gabiin tayo ng kahoy sa hapong ito. Amen. Napakabuti natin, Panginoon, na ilang komunyon natin ito, pero patuloy tayong gumaganap ng komunyon. Kaya nakahanda tayo. Huwag natin pabayaan na ang kaaway ang kumilos sa hapong ito, kundi ang Santong Espiritu ang siyang kumilos sa hapong ito. Tunay na pagbuti natin, Panginoon. Tunay na hindi siya nagbabago. Tunay na siya lamang ang ating sinasamba. At wala tayo ibang pinagpupurihan kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Amen. Bago tawagin ang ating mga aral, bisa pa natin papurihan ang ating Panginoon. Awit natin ang pupurihin ka. Ang aming alay ay magsamba.
Diyos, Panginoon. Walang ibang Diyos na kami naaang sasambahin. Kundi ikaw lamang, Panginoong Kristo. Hallelujah. Pupuri ka namin, O Jesus. Sa'yo aming kamay, Hallelujah. pinagpupuri
Jesus. So Lord God, muli ay pinupuri ka namin, Panginoon. Inialay sa iyo ang aming tinig, Panginoon, ang aming pagsamba at luwalhati sa iyong kilang pangalan, Panginoon. Lord God, sa hapong ito, muli ay kami ay lumudulog sa iyong harapan, Panginoon, at humingi muli, O Lord God, ng iyong awa at habag, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mayaman sa awa, Panginoon. Ikaw ang Diyos na, Lord God, slow to anger and your mercy endures forever, Father. Ikaw ang mahabaging Diyos, ang mahabaging Ama, Panginoon. Sa umagang ito, kinikilala namin ang aming mga salmi sa inyong Panginoon. Forgive all our sins, Lord God. Make us worthy, Father, sa hapong ito, Panginoon, as we do this service, as we do the communion, Father, Ikaw, Diyos, ang patuloy na magbuhos ng iyong saganang biyaya sa bawat isa. Hindi maging hatol ang hapong ito, kundi pagpapala sa bawat nangangailangan, Panginoon. Lord God, as we approach your word, Father, bless each and every line, O Lord God. Give the Spirit to each letters, Father, so that it will give us the life. It will quicken each and every one of us, O Lord God. Sa bawat may karamdaman sa umagang ito, dalangin namin, Ikaw ang magbigay kagalingan, Panginoon. Sa konting hipong mo lamang, Panginoon, ay gagaling na kami, Panginoon. Sa bawat nanlulupaypay, Panginoon, sa bawat nangihina, sa konting hipong mo lamang, Panginoon, nasa iyo ang kalakasan namin, Panginoon. Sa bawat nangailangan ng Lord God, sa konting hipong mo lamang, ay tinugon mo na, O Diyos, sa aming mga pangailangan. Lord God, bless us, O Lord. This is what we pray in the name of our Son, Jesus Christ. Amen. Bago tayo makapulis kung basahin ang mga pagkakas na kasulatan. Sa aklat ng mabuting balita ayon kay Lucas, Kapitulo 8. Pwede nyo nasumpuhan ay sabay-sabay tayo magbabasa. Luke chapter 8. Sumala sa verse 40. Nais kong basahin sa wikang Biblia. And came to pass that when Jesus was returned, the people gladly received him, for they were all waiting for him. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue, and he fell down at Jesus' feet, and besought him that he would come into his house. For he had one only daughter, about 12 years of age, and she lay a-dying. But as he went, the people thronged him, and a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any, came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stanched. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied, Peter and they that were with him said, "Master, the multitude thronged thee and pressed thee, and sayest thou, Who touched me?" And Jesus said, "Somebody had touched me, for I have perceived that virtue is gone out of me." And when the woman saw that she was not hid, she came trembling and falling down before him. She declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately. And he said unto her, "Daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. Go in peace." Alam sa tanang Panginoon natin pag-usapan sa hapong ito. Manahin na tayo mga kaupo. Amen. At binabati na ba sa inyo isang magandang hapon sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Gising pa po ba tayo? Amen. So, ito yung apat na communion natin sa taon na to. So, I hope everybody is patuloy pa rin sa alam nyo yun,
kabahagi ng communion na ito. Amen. Bagaman, talagang papahirap pakipagbaka natin sa mundo ito. Pero ang Diyos ay, doon pa rin natin makikita na ang Diyos ay patuloy na kasama natin. Amen. Kasi if everything goes easy, hindi mo mararamdaman na kasama mo ang Diyos. Amen. Agree? So, yun yung kanina ding topic di ba? No misunderstood. Akala nila kasi kapag tumanggap ka na sa Panginoon, happy na. Alam mo yun, easy na. Madali na yung buhay. Pero hindi ganun. Di ba? The more loyal, the more trials. Tama? So umpisa lang yan madali. Di ba? So, umpisa lang yan mahirap pala. Tapos, susunod, pahirap na ng mahirap. Yeah. So, a Christian life never gets easy. Tama ba? Tama ba? So, yung kanina, misunderstood, ano yung title kanina? The misunderstood word of Jesus. Diba? So, iba kasi yung word na misunderstood sa, na-distinguish naman kanina yon na pwedeng misunderstood meaning mali ng pagkaintindi o hindi naintindihan, di ba? Kesa dun sa hindi inintindi. So yan, di ba? Marami kasi nakakarinig naman talaga ng salita ng Panginoon, pero hindi iniintindi. Yun yung wala na pag-asa. Yung sinabi nga kanina ni Brother Jared, yung mga Pharisees, Sadducees, narinig na yan, pero hindi talaga nila iniintindi. Tama ba? Pero dun sa na misunderstood, sabi kayo na may pag-asa pa kung makakabalik. Pero 50-50 talaga yan, di ba? Pag na-misunderstood mo yung salita ng Panginoon, may misunderstood. Tuloy-tuloy ka talaga. Liban, nakaawaan ka ng Panginoon. Parang tayo, dahil lang sa awa ng Panginoon. Kaya, nauunawaan mo yung salita ng Panginoon. Agree? Amen. Tulad kanina, di ba? Tinanong tayo, marami kasi yung umi-amen lang, pero hindi naman talaga nila nasasabuhay. Agree? Tinanong kanina ni Jared, lay not your treasures here on earth. Tama ba? Tama? Huwag daw mag-ipon ng kayamanan sa sanlibutan. Agree ba kayo doon? Agree ba kayo doon? Parang hirap Parang may hindi ma-agree. Agree ba kayo doon na hindi dapat tayo nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa? Agree? Naiintindihan natin? Inuunawa ba natin? Yan ang problema. Diba? Doon papasok yung misunderstanding. Diba? Kanina, na-discuss yung rich young ruler. Sinabi lang doon, may isang bagay lang yung na-miss ng rich young ruler. Agree? Isang bagay lang ang na-miss niya. Ano yun? Ibenta ang ari-arian at ibigay sa mahirap at sumunod sa akin. Isa lang na-miss niya. Out of 10, kumbaga out of 10, yung number 11 pa yung na-miss niya. Diba? Yung bonus pa. Pag tayo tinanong, ilan yung na-miss mo? Ilan yung na-miss mo? Diba? So, baka nami-misunderstood nyo yung pinag-uusapan kanina. Kasi minsan pag bilhin si siyang lure, wala yung siyang lure, at least ako, sumunod sa Panginoon. Teka lang tignan mo yung nami-misunderstood mo 10. Tinanong ni Jesus, alam mo ang kasalatan, di ba? Ang 10 utos, sinunod mo ba yung lahat? Sabi nung rich young ruler, mula pagkabata, sinunod ko yan diligently. Yun yung sabi yan, diligently. Ibig sabihin, maingat niyang sinunod. Buong puso niyang sinunod. Sabi ni Jesus, look at upon him na tuwan-tuwa si Jesus kasi totoo naman. Di ba? Pero pagkatapos, isa na lang kulang, sabi ni Jesus. Ibenta mo ang lahat na ari-arian mo at sumunod sa akin. Kasi wala naman yung 10 utos Yeah? Ano sabi doon namang law yung rich young ruler. Tama ba? Tayo, ilan na yung nasulat mo sa 10? 10 lang muna, huwag mo na yung 11. 10 lang muna. Ilan na nasunod? Kung ikaw yung nabuhay sa panahon na yun, tapos ikaw naman, Panginoon, mabuting guro. Diba? Ano ang gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang nasabi ni Jesus, nasunod mo na ba yung 10? Anong sagot niyo? Anong sagot niyo? Isa-isay natin. Okay. Number 1, ibigin mo ang Diyos ng buong puso,
buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Yes? Yes? O, bonus na. Sige, number 1. Okay na yan. Sige. O, check. Number 2. Yeah? Thou shalt not use... Diba? Huwag kang gagawa ng graven image, nor sasamba sa mga graven image. Nagampanan. Sige, bonus. Yes. Number 3. Thou shalt not use the name of the Lord in vain. Ano? Yes or no? Yes? Yes? Sige. Sabi niyo bonus pa? Sige. Number 4. Number 4. Remember the day of Sabat. Ipangilin ang Sabat. Yes? 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 Oo, kaya ka nga nandito eh. Tama? Ayan. Very good. 4 out of 10. Nasa 40% ka na. So, ano passing score? Ano passing score? Ano passing score? Ito si Jeanette. Ano passing score sa school pag 1 to 10? 7 daw. Siya teacher. Teacher ba kayo? Estudyante kayo eh. Dahil na tayo sa teacher makikinig kasi siya yung nag-grade eh. 7 daw passing score. Number 5. Honor thy father and thy mother. Next question. Sige, next question. Number 6. Thou shalt not? Steal muna tayo. Thou shalt not steal. Next question. Thou shalt not commit adultery. Correct? Yes? Yes? Sige. Sa putos man tayo, wala pa tayo sa New Testament. Doon tayo sa Old Testament. Okay? Wala daw nag-adultery dito. Walang dala-dalawang asawa, diba? Dala-dalawang boyfriend. Wala. Dala-dalawang girlfriend. Wala. Diba? So, isa nyo wala eh. Number 8. Thou shalt not? Ano yung number 8? Thou shalt not? Murder. Sige, murder tayo muna. Thou shalt not kill. Thou shalt not kill. Mas isa murder eh. Diba? Thou shalt not murder. Clear? Clear. Okay. Number 9. Thou shalt not bear false witness. Walang chismoso. Wala. Wala eh. Totoo naman sinabi ko eh. Pero pinag-chismisan nyo, at least hindi false witness, di ba? Napag-uusapan lang naman. Hindi naman sumasaksi. Kaya, napag-uusapan lang naman. Tama? Number 10, thou shalt not covet. Ayan. Bawal covet. Bawal mainggit. Bawal, alam mo yun, envy, covet, pasado? Pasado? Masangawa? Bahala na. That's 7 out of 10. Plus 1 pa. Ibenta ang ari-arian. Yeah? Yung number 4 nga lang, may hindi makapagpalit ng OT eh. Namimiss pa yung linggo eh. Tama? Number 11 pa kaya. Ibenta ang ari-arian. Pasado, walang ari-arian. Kaya Kaya papasa eh. Kasi pang bonus question yun eh. Diba? Baka nami-misunderstood. Yun yung punto dito. Diba? Baka sabihin nyo kasi you're above the rich young ruler, pero in fact, we're below him. Diba? Diba? We're below him. Pag binagbasihan ng pamantayan ng Diyos, baka we're below him. Nasa biyaya lang ng Diyos, kaya nakapagpatuloy tayo. Diba? But we must not, we must see that diba? That point of view na yung rich and ruler, hindi tayo mas masigit pa sa kanya. Sabi nga ni Jesus, kung kayo ay gumagawa lamang ng mabuti sa gumagawa sa inyo ng mabuti, hindi pa kayo nakakalamang sa mga Pariseo, kapantayin nyo pa lang siya. Diba?
So, alam mo yun, hindi ka pa nakakalagpas sa kanya, para sa iyo yan. Tapos, kung kayo ay umiibig lang sa umiibig sa inyo, hindi ba ganyan din ang ginagawa ng mga publikano? So, kapantay ka pa rin ng makasalanan. Nakuha natin. So, baka na-misunderstood natin yan. Diba? Na-misunderstood natin na malapit na ang panahon. Alam ba natin na malapit na ang panahon? Na-misunderstood pa natin yan. Dahil yung iba, hindi, parang wala lang. Diba? Kung naiintindihan mo na malapit na ang panahon, nagkukumahog ka na. Tama ba? Tama ba? Na-misunderstood. Last misunderstanding, sakto kababasa ko lang din, na ang church daw is very controlling. Ayan. Kaya maraming ayaw sa panambahan na to dahil masyado daw controlling ang sistema. Yes? No? Yes or no? So, totoo. Prima facie. Ibig sabihin on the face. Yes. Tama? Number one, pananamit mo, pinapakailaman. Tama ba? May dress code. Agree? Hindi lang sa simbahan, hanggang sa tahanan, dapat ini-implement. Agree? Agree? Haircut. Pinapakailaman? Pinapakailaman? Oo, sa babae, bawal, hindi tayo pinapayagan magpagupit. Sa lalaki, kailangan maayos yung buhok. Agree? Hindi parang babae. Agree? Ano ba? Ha? Tights. Tama? Offering. Tama ba? Tama ba? Pati pag-boyfriend, pag-girlfriend. Agree? Agree? Pag umabsent sa simbahan, kinakamusta. Tama ba? Tama ba? Parang walang kalayaan na hindi pwede magsimba pag gusto lang. Nga kailangan every Sunday, umaten. Parang pag hindi ka umaten, napakamakasalanan mo. Agree? 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 Controlling? Controlling? Ayan. Kapag nami-misunderstood mo yung pinasok ng pananampalataya, ang tingin mo, controlling. Tama? Tama ba? At the end of the day, hindi ka naman sumusunod dyan. Ba't mo sabi controlling? Tama ba? Tama ba? Hindi ka pag nasa bahay ka, iba na yung dress code mo. Ba't ka magreklamo controlling simbahan? Tama ba? Yung buhok mo, tinitrim mo, babae, tama? Sampung taon ka na sa pananampalataya, buhok mo, ganun pa din. Pinupusod mo lang para hindi halata. Tama? Tapos sabi, napakontrol naman siya. Hindi ka naman sumusunod eh. Tama? Hindi ka naman nagpapakontrol. Bakit mo sabihin controlling? Agree? Agree? Tights. Kahit anong paalala sa'yo ng tights. Diba? Hindi naman kami naglilista kung sino yung nag-tights. Agree? Agree? Kung magta-tights ka, di mag-tights ka. Kung ayaw mo, hindi simbahan ang ninanakawan mo. Agree? Ang Diyos ang ninanakawan. Sabi na, hindi, ginagawa niya pang guilt trip yan eh. Eh, kesa naman sa'yo, anong trip mo? Tama ba? Tama ba? Anong trip mo? Trip to hell yung ginagawa mo eh. Tama? Offering. Hindi din binabantayan kung sino yung dapat mag-offering. Pero alam natin, di ba, na obligasyon ng isang manampalataya, ang isang church, the one who supports their presence, tithes, and para makonsider kang iglesia, bahagi ng iglesia, kailangan present ka. Agree? Kailangan nagtatides ka. Kailangan ginagawa ba natin lahat yan? Can I hear amen? Yan. Ginagawa. Agree? Kinokontrol? Kinokontrol. Hindi pa kami naglalagay ng QR code dyan eh. Tama?
Baka kasi yumaman si pastor, baka kasi yumaman yung simbahan sa offering ko. Tingnan mo nga yung kape mo, ilang beses kang magkape sa linggo. Nagko-compute na nga yung mga young people, lugi pa eh. Mag-offering ka sa kwenta kung makapagkape ka 3 beses. May creamer, may kape, may asukal. Tama ba? Tama ba? Siningil ka? Siningil ka? Hindi, magkano offering mo? 20. Lugi. Hindi tayo nagkakwenta. Baka sabihin nagkakwenta tayo. Pero, di ba, ang sasabi natin, bakit mo sasabihin yayaman yung simbahan? Eh, ikaw nga lang, yung consumption mo nga lang. Di ba? Kung makapag-demand ka pa ng tissue, kala mo. Tama ba? Tama ba? So, if you just understand everything, di ba? Hindi ka kinokontrol ng simbahan. Ginaguide ka ng simbahan. Ang pagsunod, nasa sayo. Agree? Agree? Nasa sayo. Kung sumunod ka. Kung hindi, at the end of the day, yung lakad mo. Work out for your own salvation. We're just here to guide. Pero walang control. Hindi ka kinokontrol. Di ba? Yung ibang simbahan, oo. Minsan nga, sa sobrang higpit nila, pag nag-girlfriend, boyfriend, nag-asawa ka ng di ba? Taga-labas, bawal ka magsimba. Bawal ka magsimba. Grounded ka. Pero sila, nagigilty yun nagigilty yun. Pero pag end time yun, ako, tuwan-tuwa pa yun. Tama? Tuwan-tuwa pa yun, na-ban siya, na-ground siya. Pero pag ibang simbahan, no konsensya yun, kaya itutuwid nila yung lakad nila. Iaayos para makasunod dun sa simbahan. Iba, pag absent ka ng 4 na linggo, sunod-sunod, di ba? Dadalawin ka, pag hindi ka pa nagsimba, titiwalag ka na. Babawin sa, yun yung word kanina, Jared, tiwalag. Titiwalag ka na. Yeah? Kaya natatakot sila. Yeah? Dito, 8 buwan nang hindi nagsisimba. Yeah, pagdating, gusto pa siya i-entertain. Diba? Gusto siya pa yung feeling bisita pagdating. Yeah, ikaw yung absent ng matagal. Tama? Tama ba? So, hindi ganon. Dito sa simbahan, dito sa panampalataya natin, dapat hindi nyo ma-misunderstand. Yeah? May pamantayan ba sa sunod? At yun ang Biblia. Ang pagsunod, nasa sayo. Nasa sayo ang pagsunod. Hindi naman tayo binabantayan ni pastor sa bahay-bahay natin kung sumusunod tayo o hindi. Tama? Sakto lang talaga yung Espiritu Santo, di ba? Naka-short ka, nasa labas, may makikita ang kapatiran. Di ba? Di ba? Sakto lang yun. Na-timingan lang ba? Diba? Para lang hindi ka ipahiya, kundi i-remind ka na, oy. Diba? Tama ba? Pero pag nagsalubong kayo sa sine, hindi kayo nag-remind sa isa't isa. Yeah. Birds with the same feathers. The same birds. Diba? So, parehas kayo. Tama ba? So, again, it's on the reminder. Diba? Hindi tayo kinokontrol ng simbahan. Tama ba? Tama ba? And nasa sayo pa nga yan kung paano ka magdadala ng sarili mo. Pero, we're just here to remind everybody. Tama? So, going on sa ating discussion, may kinalaman din kasi yun. Kaya ako din-discuss. So, nandito tayo sa, ito pa rin yung sulat ko. Part? Paano lagi 6? 6 talaga? Totoo yan. Ayan. Parts. Hindi ko sa binibilang. Okay, part 6 and our subject. Signature. And we're going to the virtue. Huwag ka na mag-note kasi sa ibang papel mo lang din naman sinusulat. Yeah.
Ayan. Dapat kung mag-note kayo, notebook mo talaga. Kaya, ingatan mo talaga. Diba? Pagkasulat niyan. So, virtue ang pag-uusapan natin. So, again, from our previous discussion, diba, we're now establishing the stature of a perfect man. So, hindi pwedeng ipatok ang virtue kung wala ang faith. Tama? Kaya matagal yung discussion natin sa faith, and ultimately, habang dinidiscuss natin tong 8 stature of a perfect man, laging dadaanan natin yung para mag-backstitch tayo. Para lang ma-relate natin at ma-recall natin yung dinidiscuss natin yung stature of a perfect man. Bakit kailangan magkakaugnay tong 8 na to? So, faith, as we mentioned, meron siyang kailangan. Diba? So, again, faith is a substance of things hoped for and evidence of things unseen. Yan yung dapat taglay natin ayon sa Hebrews 11:1. Tama? And sabi dyan sa Matthew na whosoever believe. Tama? Ang pananampalataya ay doon lamang sa sino mang sasampalataya. Ayan. So, hindi nakukuha or hindi lahat may pananampalataya. Tama? Kailangan nandun tayo sa whosoever believe. Ayan. So, dyan yan ibabaon sa sino mang sasampalataya. And lastly, kapag may faith ka, sabi din sa Mark 16, to them that believe. Sa kanilang sasampalataya, parang nakikita nyo ba, na ito yung faith, at hindi lahat may pananampalataya. May mga taong mananampalataya. Whosoever. At sa mga sasampalataya naman, sabi ng Mark 16:15 to 16, whosoever believe. Naman, these signs shall follow them. So, dito tayo papasok ngayon sa dinidiscuss natin na kailangan may sumunod. When you have that faith, hindi natatapos sa pananampalataya. Oo, mahirap ang pananampalataya. Maraming klaseng pananampalataya. Pero sabi dun sa Bible, one faith, one Lord, one baptism. At the end of the day, kailangan ang pananampalataya natin ay iisa. Tama? At ang pananampalataya natin ay dapat, sabi dun sa diniscuss natin, nakaangkla kay Jesus Christ. Wala tayong ibang pinag-aangkoran ng pananampalataya natin, kundi kay Jesucristo. Tama? And sabi doon, basahin natin sa Matthew chapter 17. Okay, makibasa. $17.20 hanggang 20, buong 20. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkakaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat. Ayan. Parang kulang. O sa Tagalog, gano'n talaga. Tapos na ba? Hindi pa. Oh. Binitin mo ako eh. Sige. At sa inyo'y hindi pangyayari. Yun na rin yan. Tapos na yan. Iba talaga sa
Iba talaga sa Tagalog. Sabi sa English, and Jesus said them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have a faith as a grain of mustard seed. Tingnan nyo yung pananampalataya na kasing laki lang ng buto ng mustasa. Ganyan lang yung kaliit. Pero sabi ni Jesus, ganyan kalaki. Tama? Hindi niya sinabing, as a grain of mustard seed, you shall say unto the mountain, this mountain, remove hence to yonder place, and it shall be removed, and nothing shall be impossible unto you. Diba? This faith na meron ka, nothing is impossible. Meron na ba tayong ganyang pananampalataya? Meron na ba tayong ganyang pananampalataya? Meron na ba tayong ganyan pananampalataya? Tama? Di ba? So, imagine, ganyan kalita pananampalataya lang. Ang sabi pa ni Jesus sa mga alagad, kayong may kakaunting, so gaano kaliit pa yun? Kung eto, maliit na sa tingin natin, paano pa yung pananampalataya nila Peter noon na kakaunti? Yeah, kaya pag nabasa niyo sa ibang kasulatan, mga walang pananampalataya. Diba? So, paano ngayon masasabing may pananampalataya ka? Sabi doon, nothing is impossible. Hence, if you have faith, there should be works. Diba? Sino mo sumasampalataya sa akin? The works that I do, shall ye do also. Yeah, greater than this shall ye do. So may works tayong gagampanan. Faith. Magpo-produce ng works. James chapter 2 verse 14. Sige, pakibasa. James chapter 2, verse 14 to 20. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi na sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang magagawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalataya iyan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mga magkainit at mga kapusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kailangan ng katawan. Anong mapapakinabangan dito? Gayon din naman ang pananampalataya na walang magawa ay patay sa kanyang sarili. O, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang magawa ay baog. Ayan, diba? So, kailangan, diba? Iwanan natin yung faith. Na-establish na natin yung faith. Na-lay down na natin yung faith. At hindi sapat na may pananampalataya ka lang. Hindi sapat na mataas ang pananampalataya mo. Ang sabi dyan ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, aangat na tayo sa next level. Hindi lang puro pananampalataya. Kailangan ang pananampalataya ay gumagawa.
Tama? Hindi enough na sabihin mo, hindi, sumasampalataya naman ako sa Diyos. Maraming ganyang tao na akala nila, pag sumasampalataya lang sa Diyos, tapos na. Tama ba? Ako naman naniniwala sa Diyos eh. Naniniwala naman ako may isang Diyos. Tama ang iyong sinasabi. Tama? Pero katulad kanina, hindi ka pa nakakaangat sa demonyo. Kapantay ka pa lang ng demonyo. Or, baka nga mas mababa ka pa. Bakit? The devil believes that there's one God. And trembles. Ikaw, linggong-linggo nasaan? Sa higaan, pagulong-gulong, and rolling. Diba? And happy-happy. And, diba? Talo ka ng demonyo. Nahiya sa'yo yung demonyo. Tama? Kasi, yung demonyo, sabi dyan, the devil believes that there's one God and trembles. Diba? Ikaw. Tama ba? So, yung pananampalataya mo, mas mababa kaysa sa demonyo. Nabasa ba natin? Nabasa mo ba? Tama ba? Yung demonyo, nanginginig. Ikaw? Ha? Hindi kasi ako mahilig mag-wordplay eh, pero alam niya na yan. Yung demonyo, pag nagsalita ang Panginoon, sumusunod. Tama? Sabi nung mob, sabi nung legion, paperapan mo kami. Ilipat mo kami doon sa mga baboy. Sabi ni Jesus, sige, lumipat kayo. So sumusunod sila. Agree? Alam nila na anak ng Diyos yung kausap nila. Ikaw. Yeah. Nakuha natin. The misunderstood word of Jesus. Agree? Agree? Baka na-misunderstood nyo, hindi sapat na nananampalataya ka. Kaparehas ka pa lang. Kaparehas pa lang tayo ng diablo. Kaya, kailangan mong mag-produce ng works. Hindi ikaw ang pananampalatayang nasa iyo. Tama? Na-discuss dati nabanggit dati ni Jared na ang pananampalataya should be unconscious, meaning involuntary, meaning automatic. Yun ibig sabihin ng unconscious. Tama? Faith is unconscious. Sabi ni Barbanam. Yung mga bagay na unconscious, kasi sinabing unconsciously done, yung sabihin, hindi mo ito namamalayan. Pag pumipikit yung mata mo, hindi tuwing service, yung, twinkling. Ayan. Voluntary, involuntary. Ha? Conscious, unconsciously. Ha? Unconscious. Tama, hindi mo yun kinokontrol. Nagkukusa yan. Agree? Agree? Yan. Mga involuntary movement. Pag tibok ng puso mo, automatic yan. Tama, hindi mo sa mga 7 tibok pa lang, automatic yan. Kasi nasa involuntary. Pag hinga mo, involuntary yan. Tama? Pag tulog, depende kung nasaan. Ha? Pag nasa service, ha? Voluntary, involuntary. Ano? Depende sa kinain kanina. Tama? So, di ba? Kapag voluntary, kinokontrol. Pero kapag involuntary, hindi mo yan kailangan kontrolin. Unconscious yan, nagagawa mo. Automatic yan, nangyayari. At yan ang sinasabi ni Barbanam ng pananampalataya na meron dapat tayo. Ang pananampalataya na meron tayo dapat automatic. Paano automatic na pananampalataya? Ibig sabihin, with or without, sabi dyan, gumagana ang pananampalataya. Ano ibig sabihin? Hindi mo kailangan mawalan para manampalataya ka ang God will provide. Meron o wala ka, alam mo
na God will provide. Agree? Agree? Asa ng works? If that is automatic, alam mo na God will provide, hindi lang sa panahon na wala ka, kundi kahit meron ka, ang Diyos ang nagpo-provide. Agree? Asa ng gawa? Asa ng gawa nung pananampalataya na God will provide? Asaan? Paano? Ha? Paano? Tingnan niyo kung pananampalataya to. Nagluto ka na madami. Tama? Tapos kinain niyo lang sa bahay na. Tapos na mapapanis na. Ay, papanis na. Mga isang segundo na lang, mapapanis na siya. Ha? Ano sabi mo? Pamigay niyo. Nung marami ka, sabi mo, hindi, pang bukas pa natin to, baka wala tayong kainin bukas. Tama ba? Pananampalataya ba yan? Pananampalataya ba yan? Hindi. Tama? Paano unconscious nun? Unconscious nun, alam mo na God will provide, so share. Tama? Oh, ma, pa, baka wala tayong kainin bukas. God will provide. Nakuha natin? Nakuha natin? Nakuha natin? O ilang pandilata meron kayo sa bahay niyo? Ilang pandilata meron kayo? Kailan mag-expire? Ano? Ha? Nakuha natin? Ganun ang pananampalataya. Kung nananampalataya ka na God will provide, tama ba? Tama ba? Ikaw mismo nagpapakita na nagpo-provide ang Diyos. Hindi mo kailangan maging magarbo. Hindi nasasabi na maging magarbo yung pagbibigay mo. Whatever you have, give. Tama? Because alam mo na God will provide. Tama? Alam nyo, kung kilala nyo lang si Pastor, makita mo yung ganyang example. Agree? Agree? I mean, we're not lifting anybody else, but I'm just, kung gusto mo makita ng sample eh. Yeah. Yeah. So, alam mo yun, kahit anong meron siya, wala siya pakialam. Ay, iba, hirap na hirap. Ha? Tama ba? Hirap na hirap. I mean, mamaya madidiscuss yan, pero, yeah, para bagang nakuha natin. So, kung ikaw ay may pananampalataya na provider ang Diyos mo, ayan. May nakasabay ka sa jeep. Sakto lang pumasahin mo. Lilibre mo yung nakasabay mo. O kunwari, nagte-text ka. Kunwari, nakaganong ka sa bintana. Hintayin mo siya magbayad. Eh kasi sakto lang yung pumasahin mo eh. Tama? Nakuha nyo? Hindi yun unconscious. Conscious yun. Pero pag walang-wala ka na, ang sarap lumuhod. Tama? Ang sarap awitin na, Jehovah Jireh. Kasi walang-wala ka, ikaw nangihingi eh. Kaya yung pananampalataya mo, pili mo gumagana eh. Tama? Hindi yun pananampalataya. Tama ba? May karamdaman. Hindi gagana ang pananampalataya mong God is your healer sa panahong may karamdaman ka. Hindi dapat dun yun gumagana. Dapat malakas ka pa lang, gumagana na yung pananampalataya mo. Involuntary nga, hindi yan siniswitch on, switch off. Kailangan meron kanyan lagi. Agree? Ay Brad, paano mo naman malaman na God is our healer? Kahit umuulan, magsisimba ka. Agree? Huwag niyo gamitin yan, baka misunderstood niyo, kahit bawal sa akin kakain lang kasi God is our healer. Hindi yun pananampalataya. Katigasan ng ulo ngayon. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Hindi, bali, kasi at the end of the day, ikaw din naman nahirapan. Buti kung ikaw lang, minsan pati iba pinapahirapan mo kasi. So, hindi ganun yun. Doon tayo sa kabilang side, okay? Doon sa, alam mo na ang Diyos ang mga gamot mo, di ba? Umuulan o hindi umuulan, magsisimba ka. Agree? Ang hirap na hirap, ah. Agree? Natawa ako minsan, kahit sa mall, alam nyo, kahit pilay, nakakapag-mall eh. Kahit ang hirap dalhin ng wheelchair, nakapag-mall eh. Nakita na kayo? Diba? Simbahan yun. Sakit kasi ng kalinggingan ng pako. Hindi ako makalakad.
Hindi ka makapagsapatos para bang bawal nakachinelas. Yeah, pwede naman eh. Tama? Pero ano yun? Yung pananampalataya, hindi totoong pananampalataya. Real faith is in voluntary. Marami pa yung pag-usapan, pero punta na kasi tayo doon sa kapag ang pananampalataya mo ay gumagana ng involuntary at nagpo-produce ng works, ito ay tinatawag na virtue. Yeah. And that's the misconceptions ng virtue. Akala natin na ang virtue ay puro kagalingan. Hindi po. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Na ang virtue, pag sinabing virtue, hindi yan kagalingan lang. Ayan. Ito yung sabi ni Berman na, what does virtue means? Virtue is strength. Ayan. Lakas. Hindi, parang walang lakas yan, no? Ang virtue ay? Sabihin mo nga, ang virtue ay? Yung may demonstration, talagang lakas. Ang virtue ay? Ayan. Lakas. Diba? Lakas. O, tignan mo katabi mo. May virtue? Ha? May lakas? Malakas ba? Ibig sabihin, gumagana na yung pananampalataya? Agree? Agree? So, unconsciously, yan, may lakas. O, tignan mo ulit ang katabi mo. May lakas? Lakas ang tama? Hindi, lakas. Ha? Kasi parang lasing eh, no? O ano eh, patong-patong ba yung ulo eh. So, pero may lakas. Virtue means strength. Now, what did that woman do? That woman, with her faith in Jesus being the gift of God, drew dividends on her faith from Him. Is that plain? Her faith operated God's gift in Jesus Christ. Yung faith, kaya kasi sabing automatic. Hindi niya kailangan tanungin si Jesus na, Lord, pagalingin mo ko. Hindi kinakailangan ipag-pray ni Jesus yung babaeng inaagasan. Ang kailangan niya lang hawakan. Yung pananampalataya doon na nasa babae, nakapag-withdraw doon sa kapangyarihan na na kay Jesus. Yung dividends. And that is the strength. Sabi ni Jesus, sino humawak sa akin dahil naramdaman ko may virtue na lumabas sa akin, may lakas na lumabas sa akin. And that's strength. Diba? So automatic, hindi kailangan pag-pray ni Jesus, hindi na kailangan ilihan si babae para gumaling. Matik. Paghawak, ganun din tayo. Matik dapat ang pananampalataya. Kaya ba? Kaya ako hindi na ako nagpipray kasi matik na yan. Iba na naman yun. Misunderstood na naman. Hindi ganon. Mag-pray ka kasi kung nagka-pray ka, palatandaan na may virtue ka. Bakit? Kasi never miss a prayer. A Christian never miss pray. Agree? 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 Walang hirap na hirap ah. Agree? Pagkakain ka, hindi ko automatic nakakain agad. Dapat gawin mo automatic, magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat ka man lang. Yeah. Bago ka matulog, hindi automatic pikit. Yeah, pag higa, pikit eh. Hindi. Kailangan magdasal ka naman. Agree? Agree? That's faith. That's virtue. Now, sabi dyan, tingnan nyo ha, yung scenario. Na ang virtue is, yung formula kanina, diba? It's a faith na consciously working, kaya naging virtue. Agree? Tingnan nyo, Jesus went into that city where He was born and He said, many mighty works He could not do. He could not do because of their unbelief. Dun sa binasa natin kanina. They had to believe it. Watch the approach. Watch anyone. Look at the woman. How she touched His garment and got healed. Diba? Yung babae na yun, hinawakan lang niya yung laylayan ng damit ni Jesus, gumaling na siya. But, tignan nyo ha, but the Roman soldier who put a rag around his face and hit him on the head and said, now if your prophet see visions, tell us who hit you. Diba? Hinawakan nila si Jesus. Binugbog pa nila si Jesus. He doesn't feel no virtue.
Tama? Because he didn't believe it in the first place. Nakuha natin? So, virtue, kailangan bago yan mag-operate. Kailangan natin ang pananampalataya. Nakuha natin? Then after we lay the foundation, sabi ni Branham, secondly, you add to your foundation, add to your faith, Peter said, add to your faith. First you have faith, then you add virtue to your faith. Ina-add. Hindi siya hiwalay na lagayan. Idudugtong mo. Ipapatong mo. Tama? Idadagdag mo. Tama? Now, this is the next column. First, for your foundation faith, then to your faith, add virtue. Now, write this. There knocks a lot us down. Dito daw maraming nag-stumble, nadadapa, sabi ni Branham. Add virtue to your faith. That doesn't mean living a virgin life, you know? Ayan. Hindi porket sinabing magdagdag daw ng virtue, it doesn't mean living a virgin life. Like, you know, like the woman and man and so forth. That doesn't have nothing to do with that. Ayan. Hindi porket daw sinabing virtue is, alam mo yun, magpapaka-madre, magpapaka-pari ka. Hindi daw ganun yun. Wala daw kinalaman ang bagay na yun sa virtue. Sabi niya, the Bible said, virtue went out of him. That's right. If we're going to be like him, we must have virtue. Kung magiging kagaya daw tayo ni Jesus, kailangan may virtue tayo. If you're going to be like him, you must have virtue, then we must have it to be like him. It's the first song that I ever loved in the hymns. One of the greatest was to be like Jesus. Well, if I'm going to be like Jesus, I've got to have virtue and can pass forward from me to the people. Yung virtue, kaya mong ipasa to other people. Ayan, nailalabas. Tama ba? Because, sabi na, because virtue went out of him to the people, virtue, and before you can let it out, bago ka daw makapagbigay ng virtue, you've got to have it first. Ayan. You haven't got it, it won't come out. There's nothing for it to come out of. Kung wala kang virtue, hindi ka makakapagbigay ng virtue. Kaya kailangan ikaw muna magkaroon ng virtue. Agree? Now, tingnan nyo to. Now, what if someone tried to draw virtue out of us and the check would return insufficient funds? Ayan. Yeah? May gusto humingi sa'yo ng prayer. Eh, ikaw nga lang. Diba? Ikaw nga, hirap ka nga manalangin, tapos may humingi sa'yo ng prayer. Ano sabihin? Diba? Parang bangko, nag-withdraw ka, nag-issue ka ng cheque. Wala ka naman talagang laman dun sa cheque mo yun. Diba? Babalik lang sa'yo ng cashier yan, ng bangko yan. Sabihin niya, tatakin niya DAIF o kaya NSF. Sabihin, no sufficient fund. Walang laman. I mean, kulang yung laman. Diba? Tama? And sa bangko kasi ngayon, criminal offense ang DAIF. Kapag pwede kang demanda, gamit yun. Yeah? So, imagine, may humingi sa'yo ng prayer. Pag-pray mo naman ako para gumaling ako. Ikaw nga, kulang eh. Ako nga hindi makapag-withdraw ng kagalingan eh. Tama ba? Ha? Sabi niya, Robert, see? No, none dare to draw from the check bounce. Somebody looking at you as a Christian, may nakatingin sa'yo bilang isang Kristiyano ngayon, and tomorrow, see you here carrying on like a sinner. Ano na lang isipin ng tao? Uy, banal-banal ka ngayon, linggo eh. Yeah? Banal-banal. Pagdating kinabukasan, nakita ka naman ngayon, nakatambay, may hawak na bilog. Imagine, bilog. Diba? Diba? Not much virtue can drawn out from that. See? Walang virtue makukuha sa'yo. Eh, lakas. Paano ka lakas? Eh, kung lumakad ka po ng bahay niyo, pag-ewan-ewan, anong lakas? Ha? Hindi lang mo nga, hindi mo may angat eh. Anong lakas? Ha? Ha? So, sabi ni Barbara, virtue must be in us. So, yung sa katabi mo, virtue must be in us. Virtue be with you.
Sabi mo sa kanila, virtue be with you. Di ba? Kailangan meron kang virtue. Di ba? Until we got virtue, then we get true virtue. We can add it to our faith. That's the next foundation. Now, first you must have faith. Faith alone won't do it. You've got, Peter said, then add virtue to your faith. You must have virtue in order to add it to your faith. Amen. So, faith, virtue. Tama? So, ang virtue kasi, di ba, diyan lalabas yung mga miracles. Agree? That strength will produce miracles. That strength will produce prayers. Kapatid, kung wala kang virtue, mahirap manalangin. Tama ba? Mahirap mag-pray kapag wala kang virtue. Kasi nararamdaman mo sa panalangin pa lang kapag tinutugon ka ng Diyos. Agree? Virtue, strength, prayers, and it has the power. Kasi strength means power. Agree? So, kailangan magkaroon ka ng strength. Tama ba? Tama ba? So, tingnan nyo. Now, then, it might be the reason you don't have it because many churches of today teach you don't have it or the days of it past. They don't have it. Only thing you have to do is just join church. Yeah, days is past. Yan kasi ngayon ang totoo. Wala nang naniniwala sa virtue. Tapos na daw yan.